Hello po, magandang araw para sa inyong lahat. Welcome sa ating Be Empowered program. Natin sa inyo ng UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung UCKG Health Center dito sa Hong Kong ay naghahatid ng support mentally, pwede nating sabihin, support especially para sa mga tao na OFW dito sa Hong Kong. At ngayon po, meron tayong special guest na kung saan pag-uusapan yung tungkol sa privacy. Alam nyo po na isa sa karapatan na meron kayo is dapat meron kayong privacy. Pero paano kung yung tinutulugan mo walang privacy? Paano ka magbibihis? Yan yung mga katanungan. Paano ko pag ganun? At yung special guest natin, naranasan yan. Kasama natin ngayon, ano pong pangalan ninyo? Mary Kate po, Pastor. Mary Kate. Taga saan ka po sa Philippines? Sa San Pablo, Isabela po. Isabela, San Pablo. And gaano ka nakatagal sa abroad? 14 years po. 14 years. Ilang taon ka naman nung unang mong umalis ng Pilipinas? 21 years old po. 21. Okay, pwede na ba doon that time? Or sa iba? Parang ano lang po, TNT, parang patapon gano'n. TNT patapon, gano'n? Yung parang TNT lang siya. Parang illegal, parang gano'n. Opo. Pwede natin sabihin illegal. And bakit o anong pinaka-reason mo bago kapag nakapag-decide mag-abroad? Para po matulungan ng aking family. Yun talaga yung Yes. panganay ka po ba or Pangalawa po. pangalawa? Pero yung support mo nito is para sa magulang mo or para sa kapatid? Sa magulang ko, sa mga kapatid ko rin. So both rin, parang magiging breadwinner ka rin. Yes, ako po yung breadwinner sa family. Ikaw yung breadwinner. And saang mga bansa ka na nakapunta? Sa Lebanon po, 2 years po ako doon. Yun yung pinakauna. Opo. Mhm. Then sa Malaysia po, sa 2 years din po doon. Then dito na po ako nagtagal pa. Let's talk about yung Lebanon. Kamusta yung experience mo sa Lebanon? Mahirap po kasi wala pong komunikasyon sa aking family. Yun yung Opo, pinaka-challenge mo. tapos maselan pa po yung aking mga amo. Paano maselan? Maselan po siya na konting ano lang, lahat chinecheck po, bawat linis, gano'n. Tapos kulang pa po sa pagkain, gano'n. Pero 2 years kang nag-stay doon. Yes po. Natiis mo yun within 2 Natiis ko years. po. Pero anong mga pumapasok sa isip mo while nandun ka sa Lebanon? Yung ganun pang sistema ng trabaho. Nagtitiis na lang po ako kasi pumunta po ako doon para sa family ko. Tapos, pag di mo titiisin, Wala family mo pong rin mangyari. yung kawawa. Yes. Di ba? May nag-aaral ka pa bang kapatid that time? That time po, yes po. And after ng Lebanon, saan naman yung next? Sa Malaysia. Sa Malaysia. Opo. Sa Malaysia, kamusta naman yung experience? Mahirap din po doon kasi malaki ang bahay, tapos anin po yung car na lilinisin. And then, nagtatrabaho pa po ako sa office ng amo ko. Ikaw lang mag-isa yung ano niya. Yes po, ako lang So, po. kung ikukumpara mo yung Lebanon and Malaysia, ano lang yung parang pinagkaiba nila? Tarang workload lang, Yes. di ba? So, and then after, tiniis mo rin yung 2 years. Yes po. And then bakit ka naman nag-decide na dito naman sa Hong Kong this time? Gusto ko po itry dito. Mhm. Kung ano po yung magiging experience. Nag-try po ako. Then, nakapasa naman po ako sa interview. So, dito na po ako nagtagal. Dito ka nagtagal. Nakailang employer ka dito? Yung pangapat na po. Pang-apat rin? Opo, pati yung amo ko ngayon. Yung, ano yun, parang every finish ng contract, nag-iba kang Doon po sa first employer ko po, 3 years and 7 months po ako doon. Anong naging reason kung bakit hindi na rin nyo? Tinerminate po nila yung contract ko kasi po, kumuha po sila ng kasama ko. Which is, before po sila kumuha ng kasama ko, sabi nila na para hindi daw po ako mahirapan sa trabaho, para ano daw po, magaan yung trabaho ko. Pero nung dumating na po yung kasama ko, mas lalong lumala yung trabaho ko kasi lagi na po akong pinag-iinitan ng amo ko. So parang basically ang nangyayari is replacement mo yun. Yes po, kasi madalas na po sinasabi ng amo ko na one of you na i-terminate po yung contract ko. And then, Contract namin, which is unfortunately, ikaw yun. naghahanda na po ako dun. Naghahanda ka na rin that time. Yes po. And then, sa next employer mo, kamusta naman? Sa next employer ko po, sa pangalawang employer ko po, no privacy po doon. Natutulog po ako sa sofa na dalawa po yung CCTV. Then, tabi po ng CR, which is may dalawa pang lalaki. Yung dalawang lalaki, yung amo mo or mga anak nila? Lolo at saka anak po. Lolo tapos anak. Yes po. Ilang years ka dyan?
2 years din po 2 natapos years, ko. tiniis mo lang rin. Tiniis ko po kasi nga may pinapaaral po ako. Siyempre, ano rin yung papasok sa isip niya? For example, sabi mo, wala kang privacy. Uncomfortable po ako sa pero nagte-test na lang po ako kasi may kapatid ako. Okay, itong walang privacy kasi kumbaga pwede mo sanang ireklamo rin yun, di ba? Pero bakit pinili mong manahimik na lang? Kasi nga po, kailangan ko ng trabaho. Mhm. Kasi po kung susuko po ako, di ko na po sila matutulungan. Ganyan mo ba talaga kamahal yung family mo? Opo, kasi tinitest ko po lahat para sa family ko, para maibigay ko po yung pangangailangan nila. Mhm. Kahit mawalan ka pa ng privacy. Yes po. Actually, I know you are crying kasi hindi madali yung pinagdaanan mo. Di ba? Opo. Hindi madali, hindi biro yung ganong pinagdaanan kasi imagine mo bilang babae, basically, parang isipin mo, ano na yung tinatago ko sa sarili ko? Yes po. Parang nakita na nila lahat. Yes po. Di ba? And then after ng contract mo dyan, lumipat ka na ng iba. Yes po. At sa pangatlong employer naman, kamusta? Doon naman po, madalas po akong pinagbibintangan kasi po matatanda na po yung amo ko. And then wala pong pagkain, kumbaga, yung binibigay lang na pagkain, parang pagkain ng aso, gano'n. Mhm. So, for me po, bumibili na lang po ako ng sarili kong pagkain din. Tiniis ko na lang din po para, hindi po masira yung record ko. Mhm. And then, ito na ngayon sa last na amo. So far, kamusta naman? Ito po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigay niya po yung prayer ko na huwag na akong yung ma-stress, kumbaga malaya na po ako. Mhm. Then, yun po, sa pagkain po, nabibili ko na po kasi sa kanila, malaya po ako sa lahat. So talagang Hindi na po ako depressed. mula sa Diyos yung employer mo ngayon. Yes po. Alam ko na yung pinagdaanan mo. Kung titingnan natin bilang isang babae ka, may part na nakakatrauma. Yes po. Hindi lang dun sa walang privacy, pero sa sunod-sunod eh. Yes po. And Sunod na. doon napapasok yung help center natin. Para mawala or sabihin natin para maalis yung bigat ng pinagdaanan mo. I believe, ang laki ng part ng help center Yes natin, po, di ba? malaki po. Gaano kahalaga sa yung help center? Halaga po yung health and center po sa akin kasi nabago niya po yung buhay ko, tapos yung mindset ko po. Alam ko yung bilang isang tao na ang laki ng pasasalamat sa Diyos. Yes po. Yung emotion mo as of now, hindi yan yung lungkot. Hindi na po. Yan yung being grateful. That's why gusto ko pong kausapin kayo. Na maybe na-trauma kayo. Na-trauma kayo sa pinagdaanan niyo. Ang dami niyong pinagdaanan dito sa abroad. In the same way na na-overcome niya, ma-overcome mo rin lahat. Alam ko, yung ganitong mga alaala, minsan pati pagtingin mo sa value mo, bumababa. Pero tandaan ninyo, mahalaga kayo. Ginawa ng Diyos itong lugar na to para tahanan ninyo. In the same way na okay na siya ngayon, gusto ka rin ng Diyos na maging okay. That's why, pwede nyo po kaming bisitahin anytime. Pwede nyo i-scan yung QR code. Kung may kailangan kayong information, pwede kayong tumawag sa helpline namin. At katulad niya, na nagkaroon ng pagbabago, gusto rin ng Diyos na baguhin yung isipan mo. Siguro, ang dami ng karumihan dahil sa pangit na nangyayari, gusto ka ulit ng Diyos bigyan ng panibagong pag-asa. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po yung Be Empowered program natin. I-share nyo po yung link na ito at sa susunod na episode, meron pa po tayong mga story na I believe kapupulutan ng aral. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.